Rumaragas ang pagpapala po sa ating lahat. Para sa ating pang-araw-araw na talata, tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 4, simula versikulo 6 hanggang versikulo 9. Ipaloob mo ang iyong kamay sa damit mo, sa tapat ng iyong dibdib. Sabi pa ni Yahweh, gayon nga ang ginawa ni Moses at nang ilabas niya ito. Ito'y lipos ng ketong. Ipasok mo uli, utos ni Yahweh. At sumunod naman si Moses, nang ilabas niya uli ang kanyang kamay, wala ng kitong. Sinabi ng Diyos, kung ayaw ka pa nilang paniwalaan sa unang kababalaghan, malamang na paniniwalaan ka na nila sa ikalawa. Kung ayaw pa rin nilang makinig sa iyo, kumuha ka na ng tubig sa ilog Nilo, ibuhos mo sa lupa, at ang tubig na iyon ay magiging dugo. So sa passage na to, nagbibigay ng instruction si Lord kay Moses para siya ay paniniwalaan lang ng mga Israelites. Kasi alam ng Diyos na itong mga Israelites, pinapakinggan sila sa panalangin. Tapos syempre, si Lord ang inutusan niya ay si Moses, at bagamat sila ay nanalangin at narinig sila ng Diyos, sila ay hindi basta-basta naniniwala. Kumbaga, alam ng Diyos kung gaano katigas ang ulo ng mga Israelites na hindi sila basta-basta maniniwala kay Moses. So, kailangan pa talagang magkaroon muna ng mga miracle bago sila maniwala. So, lesson learned, kapag may pinadala sa iyo ang Panginoon na katulad ni Moses, paniwalaan mo, hindi ka maghintay pa sa yung kailangan pa talagang may gawing miracle. Huwag mo nang gayahin yung mga Israelites na bago maniwala, kailangan muna ng miracle. So nakita natin dito yung kaparaanan ni Lord na yung mga Israelites ay naging slave, dumaing sila sa Diyos at sila ay pinakinggan ng Diyos at inutusan ng Diyos si Moses. So kung may pinagdadaanan ka, may uutusan ng Diyos.